Ginang Hayes, ang ganda ng pagkakaalaga ng mga paan. Talagang minamahal kayo ni Ginoong Hayes. Siyempre naman. Alam mo, nagdala ako ng napakalaking do nang magpakasal ako sa angkan ng mga Hayes. Paano niya ako hindi pahahalagahan? Kung gayon, mayamang dalaga kayo noon. Yan ba ang pinagmulan ng pagiging mapagpakumbaba mo? Ang pinagmulan ng may bahay ng tahanan? Ay hindi mo dapat pinakikialaman. Pasensya na po, Ginang Hayes. Hindi ako nang imbestiga. Nararamdaman ko lang talaga ito. Ang inyong hitsura at ugali, hindi papahuli sa mga artista. Tiyak na pinalag kayong anak. Ang taong irekomenda ng kamag-anak. Talagang magaling magsalita. Salamat po, Ginang Hayes. Oo nga pala. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ginang Hayes, ang pangalan ko po ay Sophia Clark. Sophia Clark. Ang pangalang iyan. Bakit parang pamilyar? Ginang Hayes, handa na ang mga pampalakas ninyo. Ginang Hayes, ihahanda ko muna ang paliguan ni Ginoong Hayes. Sige na. Opo. Ginoong Hayes, nakauwi na kayo. Mahal. Sino ka? Ginoong Hayes. Ako ang bagong katulong, Sophia Clark. Ano ang ginagawa mo? Nanggugulo ka ba sa akin? Hindi po, Ginoong Hayes. Nagkakamali ka. Ako. Handa na po ang paliguan. Kung wala pong ibang kailangan, aalis na po ako. Ano naman ang ginagawa mo ngayon? Pasensya na po, Ginoong Hayes. Unang beses ko pong magtrabaho dito, at hindi pa ako sanay. Huwag ninyo po akong tanggalin. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Ba't ka nakatayo lang dyan? Kunin mo ang pulang ala at dalhin mo rito. Ginoong Hayes, ang inyong alak. Pagod ako, masahihin mo ako. Ginoong Hayes, ako po. Huwag mo akong paulitin. Bilisan mo. Pasensya na po, Ginoong Hayes. Pupunasan ko na po ito. Huwag ka nang magpunas. Dilaan mo. Ako. Huwag mo akong paulitin. CJ, kunin mo ang baso ng alak. Sophia Clark. Hayes. Tumawag si Gizli, Hayes sa akin.
Kailangan kong magmadali. Pakiusap ang nangyari kanina. Huwag mong sasabihin kay Easy Hayes. Kung hindi, tatanggalin niya ako. Hindi ka ba natatakot? Natatanggalin kita. Huwag po, El Hayes. Wala akong tahanan. Wala akong mapupuntahan. Ulila ka ba? Hindi naman dati. Pero, may gumiba sa pamilya ko. Sofia Clark. El Hayes, tumatawag na naman si Gili Hayes. Kailangan kong magpalit agad. Magpalit ka dito mismo. Kung hindi, sasabihin ko kay Iri Hayes na ikaw ay nangakit sa akin. El Hayes, wala akong damit pang palit dito. May mga damit si Iri Hayes sa loob. Hayes, aalis muna ako. Hinto. Bagay sa'yo ang damit ni Iri Hayes. Sakto ang sukat sa'yo. Sofia Clark, saan ka nang galing? Pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi. Ginang Hayes, Saan ka napadpad? Hinahanap kita. nabasa ko ang suot ko, kaya pumalit ako ng Kakakasimula mo pa lang. Huwag mong ipaputok sa akin. Pasensya na, Ginang Hayes, hindi na maulit. Ginang Hayes, kumain po kayo ng prutas. Ginoong Hayes, Anong ginagawa mo? gumagawa ng cake. Gumagawa ng cake. Para sa akin. Tikim ka ng tikim. Pasensya na, Ginoong Hayes, hindi na maulit. Bakit hindi ka pumunta sa kwarto ko kagabi? Natakot ako, kaya hindi ako pumunta. Ganun ba ako nakakatakot? Ginoong Hayes, nandito pa si Ginang Hayes. Sino bang tumulong sa akin kagabi? Tumigil ka nga. Kung gusto mong manatili sa Hayes, sumunod ka lang sa utos. Ginoong Hayes, ihahatid ko muna ang cake kay Ginang Hayes. Ano bang nagmamadali? Nagawa na ba? Tapos na. Ayos na. Ginoong Hayes,
Sa susunod, kapag may lakas ka pa ng loob. Ginang Hayes. Masarap pala. E di sa birthday banquet ko sa susunod na araw, ikaw na ang gagawa ng lahat ng cake. Opo, Ginang Hayes. Anong nangyari sa bibig mo? Noong nagluluto ako ng cake, nasunog ako ng hindi sinasadya. Maliligo ako mamaya, ayusin mo na ang tubig. Opo, Ginang Hayes. Sofia. Binibining Hayes. Ano ito? Iyo ito. Hindi ito sa akin. Binibining Hayes. Kung gayon, sabihin kaninong maruming bagay ito. Hindi maaaring mayroon siyang kabit na babae, di ba? Binibining Hayes, sa tingin ko nag-o-overthink ka. Alam ng lahat sa Hayes Manor, na tapat sa iyo sige Hayes. Paano niya magagawa yon? Kung gayon, sabihin kanino talaga ito. Sa palagay ko, baka galing sa walang ingat na katul na nagkamali ng Binibining Hayes, wag po kayong magalit. Itatapon ko na po ito ngayon din. Maruming bagay. Itapon mo na. Aalis na po ako. Sino ka? Ito ay Hayes Manor. Nababaliw ka ba? Ako ang may hawak dito. Hindi mo ito magagawa. Ginoong Hayes, ano ang ginagawa mo rito? Ilang araw mo na akong nililigaw. Sinadya mo ba yon? Pagkatapos kong mag-isip ng mabuti sa akin si Binibining Hayes. Hindi na natin ito dapat ipagpat... Mahal. Binibining Hayes. Ginoong Hayes. Papalapit na si Binibining Hayes. Ginang Hayes. Ginoong Hayes. Makikita iyan ni Ginang Hayes. Ano naman? Paalisin ako ni Ginang Hayes. Ginoong Hayes. One-way mirror ito. Walang makakakita mula sa labas. Ingot. Kanina ko pa siya nakita. Dito dumaan. Nasaan na siya?
Mahal. Mahal. Pagod na ako. May iba ka bang nakikita? Buntis ka. Tigilan mo yan. Huling-huli na. Matulog na tayo. Teka. Wala akong ganitong shade ng lipstick. Bakit ka naman ganyan kabahala? Kanino pa ba ito, kundi sayo? Sabi ko na sa'yo, wala akong ganitong shade ng lipstick. Nababaliw ka ba sa pagbubuntis? Hanapin mo ng mag-isa. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Sige, oo na. Ito na ba? Ito. Nasisiyahan ka na. Ha? Evelyn Hayes. Para kang baliw, ngayon. Hindi ka makatuwiran. Arthur. CJ, Halika rito. Ipaghanda mo ako ng damit. Aalis na ako. Opo, Lingres Hayes. CJ. Naiintindihan ko. Ang lakas ng loob nitong kumupit sa lalaki ko. Talagang, malalaman ko kung sino to. Baliw ka. Eh, Anong ginagawa mo? Gusto mo talaga mga damit ni Ginang Hayes? Ginoong Hayes. Naisip ko lang, ang ganda kasi ng mga damit ni Ginang Hayes. Hindi ko mapigilan. Medyo mabagsik ang asawa ko. Sumausaw ka pa sa mga damit niya. Nababaliw ka na ba? Ginoong Hayes. Pakiusap, huwag mo sabihin kay Ginang Hayes, ha? Ang laki ng takot mo kay Ginang Hayes. Hindi ka ba natatakot sa akin? Basta huwag mong sasabihin kay Ginang Hayes. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Talaga ba? Kahit ano. Gusto mo ba ang mga damit ni Elres Hayes? O mas gusto mo ang lalaki ni Elres Hayes? Hindi ko alam. Bakit hindi natin subukan?
Arthur Hayes. Ano yon? Nasaan yung ibang babae? Anong ibang babae? Ang paranoid mo. Narito lang ako para magpahinga. Arthur Hayes. Nasaan na ang babaeng iyon? Bakit ka naman biglang nagwawala nang walang dahilan? Hindi talaga akin ang lipstick na ito. Buntis ako sa anak at may kabit ka. Sa harap ko pa mismo. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Anak? Ang sanggol sa tiyan mo ba'y akin? O sa ibang lalaki? Ang anak na yan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Alam mo nang mabuti ang sinasabi ko. Bababa na ako. Kung gusto mong magpanggap. Nabaliw, sige lang. Arthur Hayes. Hindi ako naniniwala na hindi ko mahanap ang kabit mo. Nasaan siya? Kanina ko pa siya nakikita, dumaan dito. Bakit hindi ko siya makita? Baka naman. Totoo ang sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko siya mahagilap. Array. Martha. Mrs. Hayes. Diyos ko po, dugo. Ang daming dugo. Ang sanggol. Baka hindi mabuhay ang sanggol. Mrs. Hayes. Evelyn, Arthur. Martha, ihanda ang kotse, bilis. Opo, Mr. Hayes. Pusa. Pusa. Ginang Hayes? Ginang Hayes? Ginang Hayes? Bakit kayo nandito? Saan nang galing ang pusa? Hindi ko rin alam. May nakita lang akong pusa. Sinubukan kong hulihin tapos. Ikaw. Oh, ikaw talaga. Gusto mong patayin ang anak naming ni Arthur. Hindi ba? Ikaw. Oh. Ikaw talaga ang may gawa. Hindi po talaga ako, Ginoong Hayes. Nahulog din sa hagdan ang nanay ko, na ganito rin at namatay sa pagkalaglag. Paano ko gagawin ang ganitong bagay? Hindi talaga ako. Ginang Hayes, maniwala po kayo sa akin. Hindi talaga ako. Ginoong Hayes. Nakahanda na ang sasakyan. Sophia Clark, huwag kang magsinungaling sa akin. Ginang Hayes? Ginang Hayes? Nanggugulo na naman si Claire. G, nagulo lahat ng bag. Ayos lang. Ginang Clark. Napakapalad mo talaga. Matalino si Claire. At ngayon, buntis ka na naman sa lalaki. Lalaki at babae. Kumpleto na ang buhay mo. Lagi namang naghahanap ng kapatid si Claire. Ngayon, masaya na siya. Aalis na ako. Sige. Array.
Ginang Hayes. Doktor, ang anak ko. Pasensya na, Ginang. Hayes, ang sanggol, hindi na nailigtas. Ano ang sinabi mo? Arthur, ligtas na ligtas ang anak ko. Nasa tiyan ko. Paano nawala dahil sa pagkakahulog? Doktor, ibalik ninyo ang anak ko. Anak, ibalik ninyo ang anak ko. Anak, Evelyn, ibalik mo siya. Ibalik mo siya. huminahon ka. Pasensya na, Ginang. Hayes, wala na kaming magagawa. Ginang, Hayes, magpahinga kayo ng maayos. G. Hayes, samahan ninyo ako sa pag-asikaso ng papeles. Sophia Clark. Ayan, Hayes. Nagluto ako ng masustansyang lugaw para sa Ako na. Tulungan kitang bumangon. Pinatay mo ang anak ko. Alam mong takot ako sa pusa. Sinadya mo pa itong ilagay sa kwarto. Gusto mong maagasan ako, di ba? Ian, Hayes, mahina pa kayo. Pakinggan ninyo muna ako. Dahan-dahan muna. Humiga muna kayo. Ayan, Hayes, dahil alam na ninyo, hindi ko na ito itatap. Ako nga, ang naglagay ng pusa. Ikaw nga talaga. Sino ka talaga? Bakit mo ako pinipinsala? Ayan, Hayes. Tinutulungan ko kayo. Tinutulungan mo ako. Paano mo ako tinutulungan? Ginang Hayes. Ginang Hayes, ako ang humingi ng tulong kay Sofia. Narinig kong humingi ng DNA test si G. Hayes para sa sanggol sa iyong sinapupunan. Si Sofia ay ipinakilala sa pamamagitan ng pamilya. Akala ko mapagkakatiwalaan siya, kaya pinabantayan ko siya magmasid ng mabuti. Ano ang nakita mo? Nang gabing iyon, habang tulog ka, may nakita akong pumapasok ng patap sa tanggapan ni E. Hayes. Niloko ako ng asawa ko. Narito ang impormasyon ni Ginang Hayes. Alamin mo kung sino ang tunay na ama ng bata. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-ingay. Wala akong pakialam kanino siya sumama. Basta may konkretong ebidensya. Nasira ang reputasyon niya at umalis siyang walang dala. Magiging akin ang pamilyang Hayes. Ipagkatiwala mo sa akin, Director Hayes, makakaasa po kayo. Hindi ko inakalang, si E. Hayes na laging magalang ay gagawa ng ganito. Ginang Hayes, matutulungan ko kayo at tapat ang hangarin ko. Sa totoo lang, buhi ang sanggol. Itinago ko lang ito para sa inyo. Kung akala ni E. Hayes ay patay ang inyong anak, mababawasan ang hawak niya sa inyo. Bakit mo ako tinutulungan? Para sa pera ba? Kung pera ang habol mo, kaya mong akitin si Arthur Hayes para makuha ang gusto mo ng diretso. Sabihin mo, talaga bang tinutulungan mo ako? Maging kerida niya, hindi ako ganoon katanga. Asawa ka niya, pero ganyan kanya tratuhin. Hindi ako magtitiwala sa kanya. Kaya, ano ba talaga ang balak nila? Narinig ko lang, may nagsabi kay Emmett Hayes na ang dugo sa ugat ng buntis ay pwedeng gamitin sa paternity test.
Kanina nang pumasok ako, nakita kong pumunta si Mr. Hayes sa DNA lab, parang may ipapasuring sample. Kinuha ng nurse ang dugo ko. Si Arthur Hayes, siguro nagpapaternity test. Kapag nakuha niya ang sikreto ko, mawawalan saysay ang plano ko. Hindi, talagang hindi. Andres Hayes, huminahon ka. Pwede kitang tulungan. Paano mo ako matutulungan? Andres Hayes. Nasa testing department ang pinsan ko. Doon siya nagtatrabaho. Baka matulungan ka niya. Magkano ang gusto mo? 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar. Nababaliw ka sa pera. Hindi ko mapigilan. Kailangan kong mag-aral sa abroad. Kailangan ko ang perang ito. Sige. Maaari kong bigyan ka ng 1 milyong dolyar muna. Gayunpaman, dapat sigurado kang walang problema. Kung hindi, kahit mamatay ako, isasama kita sa akin. Hayes, huwag kang mag-alala. Sofia, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Hayes. Lumabas na ang report. Ginang Hayes. Bakit ka gising ng ganito kaga? Pinapagalaw ako ng doktor para sa recovery. Kumusta ang mga resulta ng tests? Lahat ng indicators mo ay nasa normal range. Konting anemia lang ang problem mo. Magpahinga kang mabuti. Huwag masyadong mag-isip ng malalim. Alagaan mong mabuti si Ginang Hayes. Sige po. Ginang Hayes. Sinisiyasa talaga ako ni Arthur Hayes. Simula ngayon, ikaw na ang magbabantay sa kanya para sa akin. Ginang Hayes, ang kalat ko po kasi bigla ako. Kalat. Sa tingin ko. Sakto yan. Sige po, Ginang Hayes. Kung gano'n, samahan na po namin kayo sa pagpahinga. Hayes, nauwi ka na. Anong ginagawa mo? Si Isip Hayes ang nagluto ng pansit ngayong gabi. Nagkakalat ako ng masa. Para sa akin din ba? Kung gusto mo Hayes. Sige kahit kailan. Ang mukhang ito'y nakakalito, panlilin lang. Pero, nakakalungkot. Hayes, ano nang pinagsasabi mo? Yang pusa. Sa'yo yan. Ikaw ang nagpalusot sa kanya.
Muning, magtago ka pagkatapos kumain. Huwag kang papahuli kaninuman. Kapag kailangan kita, lalabas ka ba? Sanhi ka ng pagkamatay ng sanggol ko. Sa tingin mo papatawarin kita? Ginoong Hayes, ang pagkahulog ni Avery F. Hayes ngayon ay talagang may kinalaman sa akin. Handa akong tanggapin ang parusa. Sige, suntukin mo ako. Para kang inapi. Nabigo akong ayusin ng maayos ang ipinagawa sa akin ni Avery F. Hayes. Kasalanan ko ang lahat. Ang mga utos ni Elres Hayes. Ipinalaki sa akin ni Avery F. Hayes si Whiskers. Itago sa kwarto at huwag ipaalam kaninuman. Dahil sa aking kahangalan. Takot si Evelyn Hayes sa pusa. Paano niya ipapalaki sa'yo yon? At hindi niya hihilingi na dalhin mo iyon. Bahagi lahat iyon ng plano ni Avery F. Hayes. Hindi ko magawang mag-akala. Hanggang kailan ka magpapangga? Ano? Paglapitan mo ako sa anumang paraan. Alang-alang sa... Hindi ba't para makaganti kay Evelyn Hayes? Pareho tayong may isang pinupuntirya. Kaya... Bakit hindi tayo magkasundo? Kasundo. Ang report na iyon, may problema doon. Hintayin mo ako sa kwarto ko mamaya. Sofia. Sinisiyasat na ni G. Hayes si Ginang. Hayes, bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya na hindi niya anak ang bata? Para sa katulad ni Arthur Hayes, mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa pera. Kailangan nating ipaalam sa kanya kung anong klaseng tao talaga si Evelyn Hayes. Saka lang siya makakaramdam ng banta. Tama ka. Pumunta ka, tawagan mo si Evelyn Hayes para sa akin. Ang palabas ay magsisimula na. Anong ginagawa mo, E. Hayes? Ang parusang pinagkasunduan natin. Nakalimutan mo ba? Kung gayon, E. Hayes, sampalin mo ako. Ay! Kawawa naman. Paano kita masasakta? Mrs. Hayes, bumalik ka na. Kamakailan, kakaibang ingay, ang nagmumula sa silid-tulugan. Natatakot ako na baka may tao man o multo. Malalaman natin kapag nakita natin. Anong ginagawa ninyong dalawa? Arthur Hayes, nakahiga ako sa ospital at nandito ka kasama ang babaeng to at nagkakaroon ng affair. Paano mo to nagawa sa akin? Anong affair? Nakikipaglaro lang ako sa kanya. At ikaw, nakasuot ng mga damit ko, inaakit mo ang asawa ko dito, pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa napakawalang hiya mong babae. Hindi po, Jimbres Hayes, ako. Itinatanggi mo pa rin. Evelyn Hayes, sawa ka na ba? Ipinagtatanggol mo ang babaeng to ngayon, at sinasabi mo pa rin walang namamagitan sa inyo. Ano ba ng kalokohang sinasabi mo? Paano ko posibleng makisama sa isang katulong? Mabuti naman pala. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Huwag kang makikialam.
Sofia, maganda ang ginawa mo. Lahat ito ay dahil sa magaling na pagtuturo ni Agnes Hayes. Pinakuha kita kay Arthur Hayes nitong nakaraang 2 araw upang malaman natin kung sino ang ibang babae niya. May nahanap ka bang iba? Niloloko lang ako ni Amy Hayes. Naniniwala pa rin ako. Mahal na mahal ka niya, Agnes Hayes. Wala akong nakita ibang babae sa paligid niya. Ikaw, ang ganda mo. Pero katulong ka lang talaga. Arthur Hayes, naglaruan ka lang niyan. Kaya, dapat mas pagigihan mo siya. Hanapin mo agad ang ebidensyang kailangan ko. Pero serbisyo lang po sa inyo, Ginang Hayes. Pagpapasubok sa'yo sa kanya, ay pabor na sa'yo. Akala mo ba mapapalitan mo ako? Hindi po, Ginang Hayes. Ang bait-bait ninyo sa akin, Ginang Hayes. Kung may masamang balak man ako, sana'y malagim ang katapusan ko. Mabuti at alam mo ang posisyon mo. Hanapin mo ang ebidensya, at agad na ipaalam sa akin. Ginang Hayes? Baka hindi maniwala si Ginoong Hayes. Ginoong Hayes. Ginoong Hayes. Alam kong nagbibiro ka lang. Huwag mo nang ulitin. Sinasisi mo ako. Hindi po. Sina Ginoong at Ginang Hayes ay tunay na mag-asawa. Katulong lang po ako. Kung gusto mo, pwede ka ring maging Ginang Hayes. Paano ito nangyari? Malaki ang tiwala sa iyo ni Evelyn Hayes. Tulungan mo akong bantayan siya. Kailangan kong malaman ang mga galaw niya. Ang tusong babaeng yon, nawawala ang lahat ng ipinadala kong tauhan. Walang makalapit sa kanya maliban kay Martha. Nakuha na natin si Sophia Clark. Dapat nating gamitin ng maayos ang pagkakataon. Ang bait-bait sa'yo ni Agnes Hayes. Bakit mo ito ginagawa? Ikaw ay masyadong inosente pa. Matagal nang may iba si Evelyn Hayes. Paano nangyari yon? Bantis si Agnes Hayes. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi akin. Huwag mong sabihin kanino man. Director Hayes, nauunawaan ko, walang lunas sa kalagayang ito, sa buong mundo. Bakit hindi na lang kayo mag-asawa, ang mag-ampo ng bata? Labas, Opo, sir. tungkol sa pagkakagalaw niya, hindi kita sisishin. Pasasalamatan pa kita. Subalit, Anong subalit? wala pa akong makitang ebidensya. Kapag may nahanap tayong katibayan ng pangangaliwa, mawawalan siya ng lahat. Pag-isipan mo. Ano yon? Mahal, namimiss na kita. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, may lakad ako ngayon at hindi makakauwi? Anong desisyon mo? Kapag pumayag ka na, ang pwestong Agnes Hayes ay mapapasayo. N. Hayes. Handang subukan ko po. Sa 2 araw mong pagsama sa kanya, may natuklasan ka ba? May tumawag kay Amy Hayes na si Isla Thompson. Ano pa? Tinawag pa niyang irog si Amy Hayes. Pagkatapos tumugon sa tawag, agad siyang umalis. Eto na nga pala, lumabas na ang tunay niyang kulay. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon at hayaang makita niya ang babaeng iyon? And Hayes, paumanhin po. Hindi ko po talaga napigilan si E. Hayes. Tama ka. Isa ka lang katulong, paano mo siya mapipigil? Nalaman mo na kung sino si Isla Thompson. Opo. Sige Hayes ay bagong kalihim. Kaya pala sa kumpanya kumukuha. Sige. Sumama ka sa akin ngayon. Pupuntahan natin si Isla Thompson. HM, anong kapal ng mukhang nakawin ng asawa ni Evelyn? Ipapakita ko sa kanya ang kapalaran niya.
Ikaw siguro si Isla Thompson. Ako nga. At ikaw, huwag kang magpakipot. Asawa ako ni Director Hayes. Parang di mo alam. Ah, ikaw pala si Ginang. Hayes, kawawa ka naman. Nasa pulong si Director Hayes. Maghintay ka sa labas. And, Hayes, nakatingin lahat ng tao. Hoy, anong ginagawa mo? Bilang sekretarya ni Director Hayes, hindi ko pwedeng basta-basta papasukin dito ang sinuman. Eksakto. Sinusubukan mo bang kapalaran? Palagi kong naisip na sobrang close ni Sekretarya Thompson at ni Director Hayes. Ngayon naman, para tayo, nanunood ng asawang umaharap sa kabit. Tinuruan ba kayo ni Director Hayes na hanggat hindi kami diborsyado, kalahati ng kanyang yaman ay akin? Sino ka para magmalakas ang ganyanan ako? O baka naman may iba ka pang nalalaman. Ang kapit ni Mrs. Hayes, mas mababaw pala sa inaakala ko. Gaya ng hindi mo kayang hawakan ang puso ng isang lalaki. Naku, yung Dress Hayes. Gusto lang niyang gumawa ng eksena. Pakiusap, kumalma ka. Tara't gumawa tayo ng eksena. Sisiguraduhin kong malaman ng lahat kung ano ang mangyayari sa sino mang maglakas loob na agawin ng lalaki ko. Ginang Hayes. Ginang Hayes. Nababaliw ka na ba? Kumusta naman yan? Nakakaginhawa ba? Ito ang mangyayari kapag pinili mong guluhin ako. Ginang Hayes, buksan mo ang pinto. Huminahon ka, Ginang Hayes. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tatawag ba tayo ng pulis? Huwag kang makipagulo, asawa yan ng boss. Ang ama ni Isla Thompson, si G. Thompson, ay naririto ngayon sa kumpanya para pag-usapan ang proyektong pakikipagtulungan. Puntahan mo't sabihan sila kapag nag-aaway ang mga nasa taas, ang mga maliitang nagdurusa. Dalhin mo na rin ang susi ng banyo. Pakiusap. Salamat. Gusto mong tawagan si Arthur Hayes, di ba? Akala mo ba talagang kakalabanin niya ako para sa isang kalapitang mababa ang lipad? Kami ni Arthur Hayes ay tunay na nagmamahalan. Ikaw ang hindi minahal, ang kabit. Nangangatwiran ka pa. Hindi ako minamahal. Sige na. Tingnan ko kung anong kakayahan meron ka para masuyo ang isang lalaki. Gaya ng inaakala ko. Gusto ni Arthur Hayes magmarka ng teritoryo sa'yo, di ba? Sige. Bigyan kita ng mas halatang ebidensya. Para malaman ng lahat sa kumpanya. Nabasura ka ng pamilyang Hayes. Evelyn Hayes. Kaya pala sinabi ni Arthur Hayes na baliw ka. Ano ang sinabi mo? Sinabi ni Arthur Hayes na isa ka lang mapagmalaking trophy wife. Kung hindi lang sa utos ni Mr. Hayes Sr. Hindi kanya titingnan ng 2 beses. Putang ina mo. Salamat. Dress Hayes. Isla, Itay. anong problema mo? G. Thompson. Umalis ka. Ginang, Hayes. Ang lakas ng loob mo. G. Thompson. Nagbibiro lang po kami. Biro. Biro hanggang sa ganito? Arthur. Bata pa si Isla at medyo pabata. Pinagbigyan ko ang gusto niyang mag-training sa Hayes Corporation. Pero ngayon, sa ganitong pagtrato, sa tingin ko, wala nang dahilan ng ating 2 kumpanya na magtulungan. Umalis na tayo. Thompson. Alam mo ba ang nagawa mo? Siya ang unang umawi sa akin. Hindi mo alam ang sinabi niya. Tumahimik ka. Pinagtatanggol mo pa ang babaeng yun. Si Thompson yon ng Apex Group.
Isang $300 milyong na kontrata. Malapit ng pirmahan, ngayon nasira mo ang lahat. Mas mahalaga ba ang pera kaysa sa akin? Ano pa? Akala mo ba nagpakasal ako sa'yo para saan? Ang relasyon natin, alam nating dalawa kung ano itong kasal na to. Humiling ka ng tawad sa mga Thompson ngayon, di. Kung hindi, hindi ka rin giginhawa. Gusto mong humingi ako ng tawad? Pagpatayin mo muna ako. Andres Hayes, Ang babaeng yon, galit na yon. Hindi niya alam kung kailan titigil. Masakit ba? Nang dumating siya kanina, bakit hindi mo sinabi sa akin? and Hayes, nagpadala ako ng mensahe sa'yo. Baka nasa meeting ka noon, kaya hindi mo napansin. Ako ang nagkamali. Kung may mangyaring ganito ulit, sabihin mo agad sa akin. Naiintindihan mo? Esan, Umuwi ka na, at ipaliwanag mo ang lahat. and with Hayes, aalis na po ako. Ngayon natatakot ka na, di ba? Kanina sa opisina, bakit mo ako pinipigilan? Tinutulungan mo rin ba siya? Sabihin mo nga, tinutulungan mo rin ba ang babaeng yun? Andres Hayes, hindi po. Ayoko lang pong mapasug kayo sa problema. Problema. Yang kontratang Apex Group, ano naman kung mawala? Pinagtatanggol ni Arthur Hayes ang babaeng yun. Naglakas loob siyang paluin ako. Akala niya dahil paborito siya ng chairman, pwede na niya akong apihin. Andres Hayes, mag-ingat po tayo, may mga nakikinig. Anong dapat katakutin? Lahat ng pag-aari ng Hayes ay mapupunta rin sa anak ko. Nasaan ang anak ko? Dalhin mo ako sa anak ko. Andres Hayes, hating gabi na, tulog na siyang Master Ethan. At sobrang tensyonado ka ngayon. Kailangan ko bang utusan mo ako? Isasama na kita ngayon. Ngayon, kukunin ko na ang anak ko. Bukas. Dadalhin ko siya kay Chairman Hayes Sr. Mrs. Hayes, nakabalik na kayo. Ito ang Clark Residence. Bakit nandito ang anak ko? Andres Hayes, hindi ba't sinabi ninyo, maghahanap ng mas maayos na lugar para kay Ethan? Kakapost lang nitong property para ipagbili, kaya inayos ko na lang na dalhin siya dito. Ano nang problema sa lugar na ito? Ginang Hayes? Ano nang nangyayari? Dahan-dahan. Bakit ka nahihiya? Hinaan mo ang boses mo. Huwag nating papakinggan si Claire. Sige.
Huwag mong ipakita kay Claire. Itapon mo ito para sa akin. Opo, binibini. Evelyn Hayes, lahat. Babawi rin ako sa'yo. Dalhin mo ako kay Ginoong Ethan. Binibining Hayes, dito tayo. Binibining Hayes, nandito na si Ginoong Ethan. Anak, nakita rin kita ng personal. Binibining Hayes, kukuha muna ako ng tubig para sa'yo. Makakasama mo na si Ginoong Ethan. Ah, tama. Binibining Hayes at Ginoong Ethan, magpahinga muna kayo. Tara na. Anak ko. Hirap na hirap ka nitong mga nakaraang araw. Bukas, dadalhin kita ng iyong ina para makilala ang tunay mong ama. Kapag pumanaw na ang iyong ama, mapapasayo ang Hayes Corporation. Pareho silang anak ni G. Hayes Sr. Bakit dapat mapunta kay Arthur Hayes ang lahat ng pamana? Tiyak na ibabalik ng iyong ina ang lahat ng nararapat para sa iyo. Sophia Clark, ang lakas ng loob mo. Paano ka nangahas magkunwari? Tinulungan mo siyang magtago sa akin at itinago ang bata. Wala ka talagang paggalang. Labis kitang binigo. Ipinaubaya ko sa iyo ang lahat. Ginamit mo palaban sa akin. Bibigyan kitang chance na magpaliwanag. N. Hayes, hindi kita pinagkanul. Kung talagang traidor ako, hindi sana ako nag-text sa'yo ngayon. Bakit nandito ang bata? Mabuti pa bigyan mo ako ng kapanipaniwalang dahilan. Sadya po ito. Sadya? Bakit? Kapag nalaman na ang tungkol sa bata, si Ingress Hayes ay walang atubili na muling makipagdigma sa atin. Makakasama iyon sa ating dalawa. Noong araw na iyon, ang reaksyon ni Ingress Hayes sa bata ang nagpahinala sa akin na may problema. Gusto kong sabihin sa iyo, pero hindi ako nangahas magduda sa iyong plano. Sumunod na lang ako kay Ingress Hayes at itinago muna ang bata. Sinasabi mo ba, ginawa mo ito para sa akin? Bakit mo ako tinutulungan? Sino talaga ang nagpapatakbo sa pamilya Hayes? Alam na alam ko iyan. Nagkamali akong isisi sa'yo. Napakamaingat mo talaga. Sophia Clark. Kaya pala inutusan niya pakasalan ng babaeng ito noon. Akala ko'y para sa mga ari-arian sa kanyang pagkupkop. Pero hindi ko inasahang. Gagawin niya akong tangang sunod-sunuran. Mabuti pang gamitin ko ang plano nila. Kapag nasa kamay ko na ang mana, ako na ang magdedesisyon sa lahat. Huwag mong sasabihin nandito ako. Isang salita'y huwag mabanggit. Ipagpatuloy mo ang iyong mga gawain. Ingress Hayes, tinawag niyo po ba ako? Bakit ang tagal mo? Saan ka galing? Ah, hindi pa po ako masyado sanay sa kwartong ito. Medyo natagalan lang po ako. Ingress Hayes, aalalayan ko na po agad siyang Master Ethan. Sophia. Nakalagay sa resume mong, marunong kang magpiano. Mga pangunahing kaalaman lang. Tumugtog ka nga para sa akin. Ayoko pong mapahiya sa harap. Sinabi kong magtugtog ka. Opo, yan, Hayes.
Tugtugin, Mephisto Waltz, BLG, 1. Ang ganitong paraan ng pagpindot, profesional na pagsasanay. Ayan, Hayes. Matagal na akong hindi tumutugtog, kaya medyo kalawang na ako. Magaling ka namang tumugtog. Naaalala kong sinabi mo, lumaki ka sa ampunan. Paano ka natuto magpiano? May voluntaryong guro sa ampunan ang nagturo sa akin. Marahil ay napakataling niyang guro. At ikaw mismo'y may angking talino. Likas na batikan. Ayan, Hayes. Pwede bang huwag mo akong tuksuhin? Yung magkakasunod na octave. Ang gan ng pagkakatugtog. Mukhang tanging, profesional na musicero lang ang makakagawa noon. Hindi po iyon. Itong piyesang ito, paborito ng nanay ko. Madalas kong praktisin noong bata pa ako, kaya naging natural na sa akin. Mephisto, sumisimbolo ito ng tukso at katiwalian. Anong problema? Hindi ba magkasundo ang mga magulang mo? Nangaliwa ba ang tatay mo? Hindi ko rin alam. Maaga pong namatay ang tatay ko. Maagang namatay. Yung pag-angat mo ng kalingkingan sa pagpiano, bihira ang ganong ugali. Teacher Evelyn, yung kanta na pinractice ko ngayon, maganda ba? Ang galing ng pagtugtog mo, pero Claire, huwag mo itaas ang kalingkingan sa pagpiano. Gumaling na ba ako ngayon? Gumaling ka ngayon, sobrang dami. Lahat ng maling nota noong nakaraan ay naitama na, at mas pantay ang iyong ritmo. Kung gayon, gusto bang matuto ni Claire ng mas kamanghamanghang pyesa? Oo, ano iyon? Mephisto Waltz. Hindi ba't parang mga bituin na bumababa? Teacher Evelyn, may nalaman akong sikreto tungkol sa iyo. Oh, anong sikreto? Kapag nagpipiano ka, gusto mo ring itaas ang iyong pinky finger. Masamang ugali iyan, Claire. Huwag kang matuto sa akin. Hindi, gusto kong matuto. Sa ganitong paraan, ipinapakita nito na estudyante ako ni Teacher Evelyn. Ang galing ni Claire. Sophia Clark, sino ka ba talaga? Andres Hayes. Wala akong ganitong ugali noong bata ako. Nasaktan lang ako dati at ngayon hindi na kayang ibaluktot ang pinky. Ito, may mali ba? Wala. Alisin mo ito. Opo, Andres Hayes. Miss Clark, ako na ang bahala dito. Tignan mo, nasaktan ka na. Ayos lang. Sanay na ako. Hindi ko akalain sa buhay ko na babalik ako sa Clark residence. Sayang ang batihing tao na si Mrs. Clark. Napakabata pa noong si Evelyn Hayes ay ipinapatay siya. Tatay. Dinala ko ang bata para makita ka. Kamusta na po si Senior Hayes nitong nakaraan? Si Senior Hayes po nitong 2 araw, mas malusog na po ang pangangatawan. Sabi ko na nga ba, nakakagaling talaga ng puso ang masayahing bata. Umalis ka na kung wala ng ibang bagay, nauunawaan ko. Padalhin mo siya sa akin sandali. HM, noong nakaraang mga araw. Hindi ba't sinabi mong na-miscarriage ka at nawala raw ang sanggol? Dahil noon kasi, naramdaman kong si Arthur, parang nagsuspetsang hindi niya anak.
May napili na bang pangalan? Wala pa po, hintayin namin ang ama ng bata na magbigay ng pangalan. Sa palagay ko, bakit hindi natin pang-alanang Ethan? Ethan, magandang pangalan yan. Ethan na ang itawag sa kanya. Tingnan mo itong bata, ang hilig niya sa'yo. Talagang magkaugnay ang dugong ama at anak. Laman din naman ako ng kanyang dugo. Tingnan mo. Hawak niya ang kamay ko, kita mo? Ito ang pinagpagpag kong sabaw na. Espesyal para sa inyo. Paborito ninyo ito. Mabuti. Kung ganun, bakit hindi ka rin maghanda para kay Ethan? Maghanda para kay Ethan. Ang tagapagmana ng Hayes Corporation, si Arthur Hayes na ang napili ko. Kahit wala na ako, ikaw at si Ethan ay magkakaroon ng katiyakan. Ngunit anak mo rin si Ethan. Bata pa siya. Mamaya-maya, hindi ba ang buong pamilya ay mapapasa kanya? May punto ka. Ha? Pagod ka rin. Magpahinga ka ng maaga. Ako? Sandali ko pa siyang hahawakan. Ako na ang mag-aalis ng bata. Ayusin mong maayos ang mga bagay. Huwag mong hayaang may makakaalam. Huwag kang mag-alala. Marami ka nang ibinigay sa kanya. Mabilis na humihina ang puso niya. Karaniwang sakit sa puso lang ito, normal na kondisyon. Walang maghahinala ng kahit ano. Pinsan, yung gamot na ibinigay mo noong nakaraan, maghanda ka ulit ng 12 para sa akin. Para kanino? Tingnan muna natin ang tamang dami. Nakatuon pa rin siya kay Arthur Hayes. Dapat sa akin mapunta ang mana. Ang sino mang hamarang sa akin, ay dapat mamatay. Tiyak na sisiguruhin ni Mommy na makuha mo ang lahat ng nararapat sa Sofia, Ginang Hayes. may lalaki ka ba? Ginang Hayes, wala ako. Tandaan mo ito. Mga lalaki basura lang. Ang mga yan, hakbang lang sa ating pag-akyat. Ginang Hayes, hindi ko ito naunawaan. Maiintindihan mo rin paglaon. Umalis ka na. Opo, Ginang Hayes. Binibini. Si Evelyn Hayes ay yumaman. Sa paggamit sa mga lalaki, lahat ng lalaking nakarelasyon ay namatay ng kakaiba. Ngayon, baka kumilos siya laban kay Ginoong Hayes. Nagpapahukay siya ng sarili niyang libingan. Evelyn Hayes, naubos na ang oras mo. Arthur. Noong buntis ako, lumayo ang loob natin sa isa't isa. Sinisisi mo ba ako? Hindi. Sisihin mo ako. Sisihin mo ang pagbubuntis ko. At ang pagkamasungit ko. Ngayon, wala na ang sanggol. Parang nagkasala ako sa'yo. Bakit hindi tayo? Subukang magkaanak ulit.
Mag-asawa tayo. Walang hindi natin malalampasan. Pagbigyan mo ako. Huwag mong inumin. Ginoong Hayes, wag niyo pong inumin. Ginoong Hayes, wag niyo pong inumin. Sinong nagutos sa'yo na pumasok? Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Ano ng problema? May mali sa alak na ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Masyado ba kitang pinapalampas? Madam Hayes. Hindi ako. Tama na. Arthur. Naniniwala ka sa kanya. Nag-aalinlangan ka sa akin. Paano magkakaroon ng mali sa alak na ito? May problema ba talaga sa alak na ito? Inumin mo at malalaman mo. Talagang nagdududa ka sa akin. Ginoong Hayes. Nagkakamali ka. Hindi lang pinalamig ang alak na ito. Kaya nasira. Ito lang naman. Hindi alam ni Madam Hayes. Paano nasaktan ni Gian? Hayes, sige Hayes. May depekto siguro ang test. Walang pagkakamali sa test. Ang sangkap sa alak na ito, sa pinakamabuti, magdudulot ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib. Sa pinakamasama, atake sa puso, isang baso nito, kayang pumatay ng kahit kalabaw. Ano? Si Gian Hayes, palagi naman siyang maamo. Paano nangyari ito? Hindi ako makapaniwala na si Evelyn Hayes ay ganito kasuklam sa akin. Malamang si E. Hayes Nair ang may sabi sa kanya ng kung ano. Kaya napilitan siyang gumawa ng desperadong paraan. Hayes, papatawarin mo naman si Gian Hayes, di ba? Kasalanan ko lahat ito. Ako ang nagdulot ng away ninyo ni Ian Hayes. Wala kang kinalaman dito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sinubukan niya akong patayin. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pagbubutihan kong bayaran ito. Hayes. Napala, nitong mga nakaraang araw. Nakita mo ba si Evelyn Hayes na may kasamang kahit kaninong kahinahinala? Wala naman pambihira sa tingin ko. Isang araw, habang umaalis si Gian Hayes sa Ancestral, nakipag-usap siya sa isang doktor. Ito ba yung tao? Siya nga. Siya ang doktor ng tatay ko. Nalaman namin na, malayong kamag-anak pala ni Ginang. Hayes. Mukhang may kinalaman siya. Sa malubhang sakit ng tatay ko. Puntahan natin ang ancestor. Kuya Hayes. Ano ang gusto mong sabihin? Doktor. Wala ang doktor dito. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong iparating. Tumawag ng doktor? Walang puso ka talaga, Kuya Hayes. Putok na matandang hinayupak. Ilang taon na kitang pinagsilbihan, binigyan pa kita ng anak na lalaki. Pero wala ka man lang, awang ipinakita sa akin. Kuya Hayes. Alam mo ba, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pirmahan mo na lang itong kasunduan, at ilipat mo kay Junior ang mana. Sisiguraduhin ko, aalagaan kita hanggang sa huling hininga mo. Makinig ka, sa buhay kong ito, Evelyn Hayes, hindi ako nag-aksaya ng oras sa lalaking walang silbi sa akin. Pirmahan mo. Sasabihin ko na ang totoo, ako rin ang dahilan ng sakit mo, kung ayaw mong mamatay, pirmahan mo ito ng ayos. Kung hindi, si Ethan at Arthur Hayes, pareho silang mawawala, pupuksain ko ang lahi ninyo. Pero kung pipirmahan mo, maayos nating pag-uusapan ito. Martha!
Nasaan si Kimres Hayes? Nasa kwarto ni Kuya Hayes. Naku po. Tatay, Arthur, bakit ka nandito? tatay, Wala akong alam sa nangyari. Maayos siya kanina. Arthur Hayes, nawawala na ba ang isip mo? Evelyn Hayes. Kung naging tapat ka lang sana bilang Ingres Hayes, pwede ko pa sanang pagtakpan ng lahat. Pero hindi mo dapat naisip. Nasaktan ang angkan nating Hayes. Enrique Hayes, huminahon ka. Baka may mamatay, Jimmy Hayes. Umalis ka sa daan ko. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Arthur Hayes, ikaw, ang isang katulong lang, kayang-kayang umakit sa'yo. Tama ka. Kapag katabi ko si Sofia, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaysa sayo, kahit hubot-hubad ka, suklam lang ang nararamdaman ko. Mga gwardya, gapusin niyo siya. Sophia Clark, ikaw at si Arthur Hayes ay matagal nang nagtutulungan at ang lakas mong gamitin ako. Naglalaro sa dalawang panig. Andres Hayes, alam mo, napakabuting tao ni Emily Hayes. Babae. Hindi kita sinisermonan, ang tagal mo nang gumugulo. May lakas ka pa? Hindi ba't ikaw ang nagturo nito? Mga lalaki ay tuntungan lang natin sa pag-akyat. Kaya ang tuntungan mo, na ginamit ko. Wala namang problema, di ba? Akala mo ba madali maging Mrs. Hayes? Kahit hindi na ako mahal ni Arthur, kahit galit siya sa akin, ang posisyon na ito ay hindi mapapasayo. Mahalaga kay Emily Hayes ang reputasyon. Pinatulan mo ang ama niya. Pero gusto ka pa ring alagaan. At bigyan ng maayos na wakas. Hindi ka naman tanga. Kahit kayo ni Arthur Hayes ay may relasyon, ano ang magagawa mo? Isa ka lang sa marami niyang kasintahan. Pagsawa na siya sa'yo, madali ka niyang itatapon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Andres Hayes. Ang nangyari noon ay talagang kasalanan ko. Pero hindi ko napigilan. Nahulog ang loob ko sa kanya. Gaga ka. Pero siya'y para lang sa'yo. Habang nandito ka, hindi ko siya makakamit. Andres Hayes. Umalis ka na, okay. At huwag ka nang bumalik. Akala mo ba kung wala ako? Si Arthur Hayes ay magiging sayo. Wala akong pakialam. Basta makapiling ko. Si Enrique Hayes, kontento na ako. Andres Hayes, nakikiusap ako. Ipaubaya mo na si Enrique Hayes sa akin. Sige na. Basta makaalis ako dito at makuha ang mana. Sa amin ng anak ko ang Hayes Corporation. Sige. Pangako ko yan. Alis na tayo, Andres Hayes. Andres Hayes, ang bag mo. Isinoli ko talaga ito para sa'yo. Naghihintay si Martha sa baba. Tara na.
Magaling. Sa palagay mo ba pupunta siya sa pulong bukas? Tiyak na darating siya. Ginang, Hayes, nahirapan ka, uminom ka ng sabaw para guminhawa. Martha. Salamat at nandyan ka, kapag nakaraos ako dito, hindi kita pababayaan. Ginang, Hayes, nagbibiro ka, tungkulin ko po iyon. Inumin mo habang mainit. Ginang, Hayes, magpahinga kang mabuti, aalis na ako. Binibini, nainom na niya ang gamot. Mabilis lang ang epekto. Inay, hintayin mo ako. Evelyn. 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 Hindi ka ba namatay? Evelyn, manggang anak na ako. Kapag ipinanganak ang pangalawang anak ko, magiging guro mo pa ba siya sa piano? Pakisuyo. Paano ito mangyayari? Napatay na kita. Itinulak kita sa hagdan at namatay ka. Ang anak mo, wala na ang anak mo. Ang anak ko. Anak ko. 20 taon na ang nakalipas, pinatay mo. Pagkatapos, bigla namatay si E. Clark. Paano siya namatay? Siya. Ako rin ang pumatay sa kanya. Akala niya mahal ko siya. Paano nangyari yun? Pera lang niya ang mahal ko. Kung wala ang kanyang yaman, paano ako makikisama sa kanya? Itinatatanong ko kung paano siya namatay. Kinuha ko lahat ng pera niya. Mga ari-arian niya. Nanghiram pa ako ng 10 milyon. Nanghiram ng 10 milyong dolyar. Hindi niya mabayaran. Gusto niyang tulungan ko siya. Nanaginip siya. Alam mo ba? Kapag namatay ang isang tao, nawawala ang utang. Pinatay mo lang siya. Paano ko malalaman na siya? Madali lang mamatay. Ang ginawa ko lang ay, marahang itulak siya. At namatay siya. Karapat dapat siyang mamatay. Karapat dapat ka ring mamatay. Karapat dapat kayong mamatay. Karapat dapat kayong mamatay. Bakit hindi ka namatay? Bakit hindi ka namatay? Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin. Anak ko, anak ko. Ang pulong ng lupon. Kailangan kong dumalo sa pulong. Martha, Martha. Ang chairman ng Hayes Corporation, dahil patay na siya, lohikal na, dapat manaig sa tunay na anak ng chairman. Ikaw na ampon. Wala kang karapatan magmana. Si Chairman Hayes Sr., bago siya mamatay, walang iniwang salita. Si Arthur Hayes, ampon pa rin. Isang ampon. Masasabi kong isa siyang bastard. Pero walang iniwan na tagubilin si Hayes Sr. Wala rin siyang katayuan bilang legal na tagapagmana. Anong uri ng bagong chairman siya? Kaya ang sinasabi mo, iginiit mo ang patunay ng karapatan sa mana. Karapatan sa mana. Meron ako niyan. Ang anak kong lalaki ay tunay na anak ni Hayes Sr. Ang kumpanyang ito dapat mapasailalim sa aking anak. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tingnan mong mabuti, nakasulat ng malinaw dito. Ang kumpanyang ito ang magiging tagapagmana ay ang aking anak. Arthur Hayes. Ginamit mo na ang lahat ng paraan pero talo ka pa rin. Ang mananaig sa huli ay ang aking anak lamang.
Evelyn Hayes, pag mataas ang lipad malaki ang bagsak. Totoo nga. Ang lagda sa kontratang ito ay talagang kay Senior Hayes. 1 taon pa lang ang anak niya, ibig mo bang sabihin? Gusto mong sanggol ang mamahala sa korporasyon? Mas mabuti pa ito kaysa kay Arthur Hayes. Isang ampon ang magmana, hindi ba? Payag ako. Magandang pagkakataon ito. Para malaman ko ang intensyon ng mga shareholders. Sige, yamang nagsalita na si Arthur Hayes. Butuhan na lang natin. Sumasang-ayon ako. Kay Evelyn Hayes. Sumasang-ayon ako kay Arthur Hayes. Ako rin ay sumasang-ayon. Ngayon ay nakikita mo na. May karapatan ako sa mana. Arthur Hayes, tigilan mo na yang pagpupumilit. Ang paghahabol ng anak ko, ang siyang mangyayari. Gamitin mo ang utak mo. Ampon lang siya, na walang karapatan sa mana. Hindi mo naman talaga akalain na siya ang magiging chairman, di ba? Arthur Hayes, bakit hindi mo bitawan ang upuan ngayon din? Sa anak ko ang pwestong iyan, at ikaw. Akala mo dahil nakuha mo si Arthur Hayes, magiging Mrs. Hayes ka na. Sasabihin ko sa iyo, kahit hindi niya ako mahal, hindi ka rin niya mamahalin. Kaysa kumapit sa lalaki, mas mabuti hawakan ang kapangyarihan. Andres Hayes, baka hindi mo maipaglaban ang kapangyarihang iyan. Ano ang ibig mong sabihin? Pasok. Arthur Hayes, ano ang kahulugan nito? Evelyn Hayes. Hindi mo naman talaga paniniwalaan na sa ilang peking dokumento lang, maangkin mo ang buong Hayes Corporation. Arthur Hayes, ang kapal ng mukha mo. Nandito na kaming lahat. Ano, gustong-gusto mo bang agawin ang kapangyarihan? Arthur Hayes, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Andres Hayes, hindi ka ba nababahala sa mga ginawa mo? Ikaw na babae, bakit ako mahihiya? Ikaw ang may sala. Ikaw na babae, nasa tabi mo pa rin si Arthur Hayes. Sa kama ka lang ba nagpupursige? Tumigil ka. Kahit ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Mukhang marami kang pinaghirapan. Ang paghihirap ko ay maliit lang kumpara sa iyo. Paano nangyari ito? Napatay na kita. Itinulak kita sa hagdan. Namatay na ang anak mo. Nakapatay ka. Ano kung pumatay at magnakaw ako ang may karapatan sa mana? Ang anak ko ang susunod na tagapangulo. Loko-loko ka. Huwag mo nang asahan ng suporta ko. Nangako ka ng suporta sa amin. Walang magnanais na sumama sa'yo. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Kayong lahat. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Andres Hayes, ang pagpatay ay kabayaran ng buhay. Ikaw na babae, anong karapatan mo na magsalita sa akin ng ganyan? Kung hindi dahil sa akin na pinayagan kang maging katulong sa Hayes Manor, hindi ka karapat dapat magkilos ng sapatos ko. Paano mo ako nasampal? Nakalimutan mo na ba na pinatay mo ang mga Clark? Hindi ka nagsisisi sa pagpatay sa mga Clark. Pagsisisi. Bakit ako magsisisi? Karapat dapat silang mamatay. Lahat ng humahad lang sa akin ay dapat mamatay. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Ikaw ang kanilang. Tama ka. Ako ang anak ng mga Clark, ang mag-asawang pinatay mo. Inabot mo ang pamilya ko sa hukay. Ngayon ikaw naman ang makatikim ng impyerno. Sinadya mo ito. Sinadya mong lapitan. Si Arthur at ako. Plano mo lahat ito. Evelyn Hayes, sinadya kong gawin ito. Tinawagan ko na rin ang pulis. Ang utang mo sa pamilya ko sa mga nakaraang taon. Oras na para magbayad ka. Karapat dapat mamatay ang mga magulang. Ang tandang ina mo, hindi niya mapaamo ang lalaki niya. Anong kinalaman ko doon? Gusto mong ikulong ako. Panaginip mo yan. Hayes, bakit ko pa? Pahihiwalayin ka ng ganun-ganun lang. Arthur, nakita mo, hindi ba? Ang babaeng ito, sinadya niyang lumapit sa'yo. Arthur, hulihin mo siya, bilisan mo, hulihin siya. Evelyn Hayes. Alam ko na ang lahat. Ano ang sinabi mo? Hanggang kailan ka magpapanggap? Ano bang pinagsasabi mo? Paglapitan mo ako ng paano man. Lahat ay para lang. Maghiganti kay Evelyn Hayes, hindi ba?
Dahil isa ang ating pakay. Bakit hindi tayo magsabuatan? Kasundo. Sabi ko na. Hindi lang alam ko ang plano niya noon pa. Pati ebidensya niya ay nakatulong pa sa akin. Para maalis ka. At makita kong sinong mga taksil ang nandito sa kumpanya. Hindi. Ito ay malaking pagkakamali ito. Wala akong kaalam-alam noon. Ginoong Hayes. Sa totoo lang, buong puso kong sinuportahan kayo. Huli na. Nagtulungan kayong sir-an ako. Tutulungan niya akong makuha ang highest score. At tutulungan ko siya. Labanan ka. Kayong dalawa, magkatapat talaga kayo. Ikaw ang dapat mangamba. Malapit nang dumating ang pulis. Anong tinitingnan mo? Sundan mo siya, agad. Lumayo ka sa akin. Huwag kayong lalapit. Kayong lahat, lumayo. Ang anak ko ay, ang magiging tagapangulo. Ako ang tunay na ina ng tagapangulo. Umalis kayong lahat. Evelyn Hayes, akala mo ba, may karapatan pa ang anak mo? Ang anak ko ay, tunay na anak ni tagapangulo Hayes Sr. Kung tunay na anak niya, syempre may karapatan siya. Pero ang lagi kasama mo ay wala. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Mrs. Hayes, ang batang inalagaan mo bilang tunay mong anak, ay isang ampun lang na dinala ni Miss Clark mula sa labas. Kung ayaw maniwala, tingnan mo mismo. Hindi ito totoo. Hindi, imposibleng mangyari to. Hindi to ang anak ko. Nasaan na ang anak ko? Nasaan na siya? Ang anak mo, ngayon, malamang nasa daan na ng reinkarnasyon. Ikaw pala. Pinatay mo ang anak ko, ikaw ang pumatay sa kanya. Ni hindi ako gumawa ng paraan, dahil lahat yan sa kasamaan. Sayang naman, ang ganda-ganda niyang sanggol. Pero lahat ng ay karma mo yan. Anak ko. Anak ko. Evelyn Hayes, ngayon alam mo na, ang pakiramdam ng mawala ng mahal, di ba? Nararapat lang sa mga magulang mo. Nagpupumilit ka pa sa maling paniniwala. Wala akong ginawang mali, hindi ako nagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi kita sinakal ng tuluyan. Dapat namatay ka na kasama nila. Kami ay mga pulis. May natanggap kaming report na pinaghihinalaan si MS Hayes sa pagpatay. Sumama ka sa amin sa presinto. Evelyn Hayes, dumating na ang parusa. Evelyn Hayes, imulat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Nasa labas ng bintana ang nanay ko. Nakatingin sa... Umalis ka. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Evelyn Hayes, nararapat lang sa... Napakaswerte niyang babae na buhay pa rin pagkahulog mula sa napakataas na gusaling opisina. Hindi siya namatay. Totoo. Angie Hayes, bago ka umalis, syempre dadaan muna ako para sa paalam. Hindi pa ako makakaalis. May dala akong regalo para sa iyo. Guro Evelyn, kaya pala natatakot ka rin. Laging nagmamataas, nakatira sa sariling mundo, akala mo gamit lang ang lahat. Sumasama ka sa nagbabayad ng mas malaki. Kapag hindi mo iningatan ang sarili, parusa ng langit at lupa ang daranasin. Guro Evelyn,
Kung kulang sa kaalaman, magbasa ka ng libro. Ang totoo, ang ibig sabihin noon, kapag hindi nagpakabuti ang isang tao, ani ang kahihinatnan ng kanyang gawa, katulad mo. Ganito na siya, bakit mo pa siya dinadala? Sofia, ano man ang gusto mong gawin mula ngayon, tutulungan kita. Ngayon, may pupuntahan ako. Samahan mo ako. Huwag kang mag-alala, Nay. Nakaganti na ako. Ngayon, ang pwesto sa tabi ko para kay Engie Hayes ay bakante na. Pero nakaiinis ang mga lalaki. Ano? Di mo narinig? Huwag na lang. Nay, huwag mag-alala. Di ko na ulitin ang pagkakamali. Ngayon, nagpasya akong mabuhay para sa sarili ko. Ang anak ni Evelyn Hayes ay buhi pa. Sana hindi siya mabilanggo sa puot ng nakaraang henerasyon. At lumaking malusog at masaya.